Ang dami kasing nagsasabi na, Ruel, wag mong ginagawang parang tanga yung mga Aprikano, pinakapakanta mo, pinapasayaw mo. From Equatorial Guinea to Pilipinas. Ang dating nila dito mga alas 9 ng gabi. At dating sila mga 7 pero ano tingin mo magiging problema kay Waka Waka pagdating dito sa Pilipinas? Siguro yung kanyang yung kanyang Magandang araw sa iyo, Kuya Beljun. magandang hapon po. Hapon na po dito mga kasing ay mga kapeg, mga amigo, amiga. Tayo po ay may konting katanungan lang ako kay Kuya Ruel regarding po sa ano na naman yung Beljun? Ayoko nang pag-usapan. Alam mo, yung gusto ko yung mga ganito kasi pag itong usapan natin, alam mo, na-feature sa ibang channel. Kaya gusto yung sumisika tayo. Gusto ko yung mga ganito. Ano naman yung sa channel? Ano gusto ka bilang channel, stasyon, di mo alam yun? Sa GMA7. GMA7 na gano'n. O kasi nga Kuya Beljun, sa totoo lang ngayon medyo kinakabakabahan ako. Dahil medyo yung weight mo sobrang napakataas na ng katimbang mo. Kumakain ka ng tanghalian, nag-burger ka pa. Kumain ka ng hapunan, ano ka pa. Oo nga, kung pag lumit ako, paano ko tatawagin si bundat? Paano ko matawag kung lumit ng katawan ko? Kaya nga. Wala na silang masabing bundat kung lumit ng katawan ko, di ba? Sige, ingat. Oo, sige. Ayan nga, actually, minsan talaga pag gananto kami sa may resort lang, ayan, kwento-kwentuhan lang kami ni Kuya Beljun, tapos pagkayari nagtatanim-tanim lang kami, nakaka-relax. Total Ruel, nasa resort na tayo. Bakit di ka pwede ka na mag-vlog sa TV? Ano ipa-vlog natin? Sa aking channel. Ano ipa-vlog natin? Mag-vlog ka na. Ano ipa-vlog natin? Mag-vlog ka na yung gusto mo i-promote itong resort mo. Yes po mga amigo, sa gusto po pumunta dito sa Casa Guineana at Casa Pilipina Private Resort, pumunta po kayo. At for sure po mag-i-enjoy kayo. Malapit na po pumunta si Waka Waka dito at saka si Wesley. At for sure sa pagpunta po nila dito ay mag-i-enjoy po kayo. Matutuwa kayo kay Joanna pag siya ay kumanta. So unang tanong ko sa iyo, Kuya Beljun. Hindi pala, ako magtatanong muna sa iyo. Ang dami kasing nagsasabi na, Ruel, wag mong ginagawang parang tanga yung mga Aprikano, pinakapakanta mo, pinapasayaw mo. Diba? Yan laging sinasabi sa akin na, Ruel, bakit ganyan ginagawang parang mga tanga at parang mga inosente mga Aprikano? Bakit hindi mo hindi mo pakilusin ng maayos? O yon. So, hindi nila nalalaman ang totoong ugayan ng mga Aprikano pagka masaya, di ba Kuya Beljun? Oo. So, ikaw nga mag-explain nga yan. Ang Aprikano pag masaya, sumasayaw. Di ba? Kumakanta. Sumasayaw ng kanilang sayaw ng kanilang kulturang sayaw. Hindi mo pwedeng Hindi mo pwedeng silang baguhin. Pag masaya, lagi may sayawan. Oo, hindi mo pwedeng baguhin. Hindi nyo pwedeng baguhin. Pero hindi mo pwedeng, ang gusto kasi ng mga tao para mag-adjust dito sa Pilipinas na wag gawin yung ganun. Pero hindi, kultura nila yon, especially pagka yung culture nila, hindi talaga mabago. Kaya ng Pilipino, pumunta sa ibang sa Amerika, pumunta sa Equatorial Guinea, yung kultura sa foods, yung kultura sa All Saints Day, All Souls Day, pinapakaw pa rin yan ng mga Pilipino. Yung pag-birthday na may mga inuman, may kainan, may sayawan, tinutupad pa rin ng Pilipino kahit sang duka man ang mundo kasi that's a part of their culture. Tulad, ano pa ba mga kultura ng Pilipina? Yung Valentine's Day, di ba, pincelebrate natin yan. Yung ano pa mga sineselebrate natin na mga kultura ng Pilipino na ano pa ba, yung ating national Independence Day, sineselebrate natin ng Pilipino kahit saan man sa mundo. Marami, yung natin na mabago yan kasi nga, even sa buong mundo, dapat itaas mo ang noo mo na ikaw isang Pilipino kahit saan mang bahagi ng mundo. Ipakita mo na you are na ikaw na pinapakita pa rin yung the essence of patriotism. Para sa akin, hindi naman kagaya niya na before, di ba, si TM lagi sumasayaw, kumakanta, kahit nasaan siya. Maski hindi mo siya nasabi, pag masaya, sumasayaw siya bigla. Oo, kahit hindi mo siya pero kasi sabing gano'n nga, yung sinasabi na pag ginagawa ko ginagawa ko para mga nakakatawa. They are very deep, especially pagka sa church, mga amigo, yung mga Aprikana, pagka nagpupuri sila, umiiyak, sumasayaw. Same as dito rin sa Pilipinas, ganun din naman. Like sa amin, sa church namin, na iiyak ka, na napapakanta ka, napapasayaw ka. Kasi nakatin ako sa church nila. Oo, iba yung silang magpuri sa Lord pagka sa Panginoon pagkadating sa church. Kaya naano lang ako na parang bakit kailangan pati yun sasabihin na
dapat wag ko rin ipagawa. Wala naman ako pinapagawa. Siya mismo ang may gusto noon, yung mga ganoon. Especially kay kung may Juan. pinapagawa, kala ko yung sa kay Juan niya, waka-waka. Kasi yun ang kuha ni waka-waka. Yun ang trademark niya. Trademark Oo, niya. at saka nakaka-entertain. Oo. At syempre naman, pagka naman Tapos nakawala yung stress niya. Alam mo nga kasi pag may, pag may problema doon si Waka, pinapakataulan yan, tuwang-tuwa na si Waka-Waka. Pag kumakanta kahit may problema siya, yun. Oo, totoo yun. Tapos kung puro ka seryoso ng buhay nila, alam mo nga African, they are serious also. Serious. Sa buhay nila. Sensitive. Serious, sensitive. At saka dapat wag mong yung pag masyadong pangangakuan, mga ganyan. Ayaw nila mga pinapangakuan. Ayaw papangakuan, dapat matutupad. Dapat tuparin mo. May mga pako ka ba nang ditupad para kay mami, kay Waka-Waka? Waka-Waka. Kay Waka-Waka, oo. Sabi ko, daling ko sa Pilipinas, pero hindi ko nadala. Dahil sa mga nangyaring hindi maganda, at saka maraming reason kung bakit gano'n. Mayroon ka pa ditupad. Siguro yung pagpara ng bata. Kasi pinangako mo sa kanya, siya pa rin. Pero siya rin yung ano naman kahit na ipinangako ko yung pag-aaral ng mga bata, pero kahit kung hindi siya matupad, hindi ko naman na ano yun. Oo. Pero hindi mo naman kasalanan yun kasi. Pero siguro medyo mas maganda pag-usapan natin si Juana at saka si kay Juana. Wesley. Tanong ko lang kasi yung mga pangako na mga ganun. So ayun nga, maraming mga pagkakataon tayo dapat mga pagkakataon na sila ay na makapunta dito sa Pilipinas. Pag-pray nyo na lang na maging smooth. Ano tanong doon? Smooth and Ala pa ang tanong. Smooth and yung kanilang passage sa pagpupunta rin sa Pilipinas. Kasi alam mo naman marami na inggit pa rin ngayon sa pamilya niyo. Ano tanong doon? Ang tanong ko, ano ba una mong ipapakain sa pamilya ni Waka-Waka pagdating sa Pilipinas? Jollibee, McDo, Chowking, fast food or lutong Pinoy? I think kasi gabi silang darating So, usually ang flight ng mga from Equatorial Guinea to Pilipinas, ang dating nila dito mga alas 9 ng gabi. Oo, at dating sila mga 7 pero makakauwi na makakaano na kami niyan mga alas 8, alas 9 na. Oo. Siguro ay papakain ko sa kanila kung ano yung mas malapit na pagkain kasi before si Mami Cookie ang gusto salad at madaling araw salad ang hinihingi. Pero hindi natin kasi malalaman ngayon dahil siguro pagod sila, hindi pa nila masyado ma-appreciate yung pagkain. Tapos si Mami Cookie yata, nag-hotel pa ba tayo noon? O diretso na umuwi? Kasama sina noon I think nag-hotel pa tayo. Oo, nag-hotel pa yata kami noon, parang gano'n. Oo. Si Harris kasi ang driver. Hindi ko na matandaan kung ano nangyari. Pero kasi yung si Mami Cookie dati, ang hinihiling niya ay unang kain nila ay gusto ni Mami Cookie ay salad. Nag-hotel pala tayo noon. Salad, ganun. Pero yung pagpunta ni dito ni Juana at saka ni Wesley, gusto ko mag-hotel muna sa Metro Manila para at least ma-experience nila. Nag-hotel kayong dalawa ni Mami Cookie tapos kami tatlo ni Harris. Naalam mo nagkuha tayo ni attorney, alam mo yan. Yes, oo, tama yun. Kayo dalawa ni Mami Cookie, tapos kami tatlo ni Harris, tapos kami. Oo, tama yun. Nag-hotel kami noon. Ang una ko papakain sa kanya, tingin ko, kung hindi Jollibee product, Mang Inasal. Kung ano mas malapit at mas madali. Pero actually, wala namang kainan talaga sa para nakipagtayo kaya pupunta tayo sa market na lang o sa Makati. Doon sa pero pero mas doon, maganda Kuya Bedjun, maggawin natin kagaya ng ginawa natin before na mag-hotel muna tayo tapos kinabukasan natin sila ilibot. Kasi mas ma-appreciate nila ang pag kinabukasan na. Oo, ganoon. O anong patatanong mo? So, kailan na ba mag-book mo ng hotel? Kailangan na mag-book ng hotel, hindi pa wala naman ticket pa, di ba? So, wala pang passport. Wala na mga passport o ano yan natin. Pero kasi mabilis na lang po yun mga amigo. O kasi meron na silang stab. May stab na si Wesley. So, yun. Pagka meron na sila, madali lang mag-book. Ganun po. Kaya medyo mahal ang ticket ngayong magdi-December, yan, January, ganyan mahal. Pero okay lang naman. Importante makapunta siya rito kasi nga yung kanyang mata kailangan ipagamot. Ano pa yung question mo na Kuya Bedjo na na tayo ng maliwanagan ng mga viewers. Siyempre pagdating dito mag-visit tayo sa hotel within 3 days siguro to 3 days siguro mga 3 days o yan. 3 days bago umuwi dito sa probinsya. So pag Ay ano ba yan? Ba't dumudura? Ano ba yan? Excuse me po. May pagdahak. Excuse me po. So ngayon dahil
sa pag-uwi na sa Manila, pag napunta na sila dito, so papakain natin sa Idler's Fast Food. At pagkatapos, kinabukasan, tayo ay mamasyal sa anong lugar? Siyempre yung mga tourist spot na malapit sa Manila, di ba? Oo, ikaw doon sumagot ang tanong mo. Ay, saan mo ipapasyal sila? Ay, di ba sa Manila. Sa Metro Manila. Mas magkaroon ba ng meet and greet? Kasi marami nagtatanong kasi. Marami. May mga nag-message sa akin, kailangan meet and greet kasi meron ako mabibigay kay Waka Waka, ang sabi nila. Ganun. May meet and greet naman na magaganap, kaso hindi natin alam kung kailan. At pagka i-announce ko naman yun. Kasi hindi namin pwedeng i-announce kung kailan sila darating dito. Unang-una, siyempre, for security nila kasi maraming maharang para kay Joanna at kay Wesley. Pero ang katotohanan talaga ay basta nagkaroon na siya ng passport, automatic yun ibubuk namin para makapunta dito sa sa Pilipinas. Tapos, siyempre si Mami Kuana. Oo. Si Mami Kuana, ano ba naman yun? Ni Aya, di ba? Si Mami Kuana, pili po mag-isip kay Aya na 2 days, 3 days kung sino mag-isip doon. Tapos, pili mag-isip naman sa amin po namin. Pero nag-usap na kami ni Aya, sabi ni Aya ay tayo ang susundo kay Mami Kuana pagdating doon. Oo. Ano pang gusto mong itanong kay Belgium? Ano pang gusto mo itanong? So maraming mga katanungan na gusto nang ipaabot kay Waka Waka, yung sa meet and greet nga. So by schedule pa malaman nyo na lang yan sa i-announce na lang po yan yung meet and greet. Pero sana makapunta kay lahat, pero I'm not sure kung yan po i-announce ni Kuya Rabaul via Facebook or via YouTube or via di ko alam, or i-message na lang yung ilalive ko syempre yun kapag nandito na sila Waka Waka para at least makapag-prepare kung sino ang gustong pumunta. Welcome lahat, mapa-basher, lahat invited, di ba? Lahat naman invited lahat. Everybody na nagmamahal kay Waka Waka, pamilya niya ay invited, di ba? Tsaka ikaw ba tingin mo si Waka Waka mag-i-enjoy din sa Pilipinas? Of course. Maniniwala akong mag-enjoy si Waka Waka dito at maniniwala ako ano tingin mo magiging problema kay Waka Waka pagdating dito sa Pilipinas? Siguro yung kanyang ano tingin mo magiging problema kay Waka Waka pagdating sa Pilipinas? Dito. Kasi si Waka Waka sa culture shock ba? Sa ano ba? Sa culture shock makaka-adjust siya mabuti kasi marunong siya mag-adjust. Siguro sa ang mga problema ng Waka Waka yung pagiging touchy. Ano ba touchy? Yung pag inom siya, di ba? Pag naging namalasing. Dati ganun, pero hindi na siya umiinom kasi ngayon. Okay. Oo. Siguro yun ang maging problema kung lagi siya nag-uiinom. Kasi si Waka kasi malambing kasi lalo sa mga lalaki. Hindi mo siguro napapanood yung mga vlog kasi ang kay Joanna nagbago na siya, hindi na siya kagaya ng before na umiinom. Kasi sabi niya, pagka namatay siya, tapos puro inom ang gagawin niya, kawawa yung mga anak niya. Kaya siguro napaisip siya na dapat hindi niya gawin yung pag-inom. Maraming ganun. Ayun. So, mga yun nga, ano nga yung magiging problema tingin mo? Siguro yun, sabi mo nagbago na siya. Ano pa? So, pangalawa siguro yung magiging problema kay Waka Waka. Kasi in terms naman kasi di ba si Waka Waka yung anong tawag doon? Di ko pa kasi siya makuha yung... Teka, ganito na lang tanong ko sa iyo. Sige, ano ang nagustuhan mo kay Waka Waka? Ano ang nagustuhan mo kay Waka Waka? Ako na mag-question. Nagustuhan ko kasi ang hindi ko alam yung cheerful siya, very cheerful siya. Cheerful. Cheerful, masayahin. Sa Tagalog kung di maintindihan ng cheerful. Tapos cheerful. Masayahin. Maging masayahin si Waka Waka. Tapos narunong siya umintindi. Napakalawak ng kanyang kaisipan na pag sinabi mong Waka Waka wala tayong pera ngayon, maintindihan niya yun. Kasi ginawa ko din sa ano yun sa Africa Waka Waka, na. Diba ginawa ko? Dati sabi ko nung nasa may Africa, sabi ko Waka Waka gusto mamasyal. No problema. Vamos. Yun. Gusto ko rin yun gusto ko rin yun. Waka Waka gusto magkumain sa restaurant. ¿Por qué no? Yun. Game na game siya. Yun ang mga maganda kay Waka Waka. Hindi siya hindi siya nagkatanim ng sama ng loob. Diyan may naano kay Waka Waka. Yung pagka sinabi halimbawa ganito sabi ko Joanna, pag sinabi ko kay halimbawa, sinabi mo, Joanna, walang pera. Hindi ka pa makakapunta din sa Pilipinas. Wala pang ticket. Kailangan halimbawa lang yan gano'n na. Kunyari sinabi ko, sample lang to Sinabi ko, Joanna, ala pang may sponsor naman.
Diba? Pero pag sinabi mo halimbawa kay Joanna, mag-stay ka muna dyan. Wala pang pambayad sa ticket. Wala pang ganyan. Tapos sa kanya, okay lang. Ganun. Hindi yung hindi siya yung sasama loob. Tapos ang napapansin ko kay Joanna, pag sinabi yung Joanna, kasi ginawa ko sa Africa before yun, sabi ko, Joanna, wala pa akong sahod. Sabi ko, wala pa akong ako maibibigay sa'yo. Okay lang sa kanya, mag-aantay siya, ganoon. Tapos hindi yung bigay mo sa kanya, kapasalamat na siya, ganoon. Pagka sabi ni Raul, eto babayad ko ganito. Sasabihin niya direkta, Raul, magbabayad ako sa ganito, Raul, kayo mag-ano ako sa ganito. Yun. Siguro ang dati ikaw ano ang hindi mo nagustuhan sa kanya? Ang hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung dati, yung 'di ba nung nagnenegosyo na hindi ko na intindihan, na sabi ko nagagalit ako sa kanya, bakit ako alang nangyayari sa negosyo niya. Na-realize ko na talaga pala walang mangyayari sa negosyo, kasi kung doon din niya kukunin yung pagkain, doon din kukunin yung lahat. Kasi dati hindi ako nagpupunta sa kanila madalas, 'di ba? Pagka nalugi na yung negosyo, tsaka ako pupunta sa kanya. Tapos naman siya. Oo, yun ang hindi ko nagugustuhan, pero marirealize mo rin talaga na hindi talaga okay magnegosyo na basta-basta doon. Ganoon. Kung yung mga malaking company nga rin nalulugi no. Kaya lang parang ilang beses na kasi siya nagnegosyo pero walang nangyari. Ganoon. Pero hindi mo na masisi. Tapos mas siya emotional. Oo, akala mo tatawa-tawa lang siya pero emotional siya. Emotional, ganun lang siya. Akala mo mas si Joanna kay TM, mas malakas ang loob ng TM kaysa kay Joanna. Mahina. Mahina si Joanna. Mahina siya. Nakita mo sa kanya malakas. Mahina. Kasi alam nyo, nung pumunta si doon yung babae. Tapos nakikinig siya. Nakikinig siya sa'yo, lahat ng mga advice mo sa kanya. Nakikinig siya, sabi niya bali. Pero totoo yung sabi mo. Naghihingi siya ng sorry. Nanghihingi ng sorry. Ayaw nga. Totoo yun. Si Waka Waka, pag kami naghihingi siya ng sorry. Perdon, sabi niya ganun. Sorry. Pero hindi siya yung nagmamataas. Yun ang napansin ko sa kanya. Hindi siya nagkisigaw. Tsaka hindi siya nagmamataas. Nasasabihin niya na, hindi, ganito, ito. Yung paglalaban niya kahit na hindi, isa sa pagka sinabi mong, Joanna, mali yung ginawa mo. So sorry siya, talagang sasabihin niya, oo, sige, Pero totoo yung sinabi mo, Bed, yun na mahina siya. Mahina ang loob niya. Ito ang gusto ko lang kay Joanna, pag pumasok ka sa kusina niya, nagbukas ka ng pagkain, niyaya ka magkain. Yes. Yung isa, never ka niyaya. Ayoko pag-usapan yun. Basta ang sa akin... Pero pumunta ka, pag sabi mo, may anak, okay. Pero naman. Yung wala sa buot niya na, hospitable na, ito yung plato, kumain ka rito. Pero kasi wala sa kultura nila yung bibig. Pero kay Joanna mayroon. Nagbukal ko ng kuha ng... Pinakakain ka? Kume. Nagsulit ko may minuto siyang yung... Wala, sa akin sa mga... Magkaibat lang kultura nila. Iba. Kasi yung sa kabila, si Tim nga, ayun, basta yun, siya. Pagka... Dati hindi nila alam na pagka tayo mga Pilipino, pagka nagpunta ka sa bahay, magkakape ka, yun ang merienda. Pero natutunan naman niya. Pagtatanggol ko siya kasi totoo Nung una talaga hindi siya nag-aalok ng pagkain, ganyan. Pero nang pagtagal-tagal, natutunan niya na yung kultura ng Pilipino na pagka may pumunta, ipagkakape, gusto mo ba ng kape, gusto mo ba ng ganyan, merong ganito, ganoon. Pero kay Joanna, nasimulan niya ng ganoon. Na pagka nando ka, diba, pumunta ka sa mesa kanila, pupunta ka, tapos titingnan mo yung ulam nila. Pwedeng kumain. Tapos magluluto talaga siya, nagluluto siya pag may pagkain. Kaya sa totoo lang, kung kung pagpunta dito ni Joanna, sa akin naman, parang ang gusto lang niya lagi masaya. Gusto niya masaya, gusto niya walang problema. Ganoon, gusto niya kanta-kanta lang, sayaw-sayaw lang, ganoon. Pero emotionally, hindi siya hindi pagka nasaktan siya, talagang umiiyak siya, ganoon. Pero syempre, makakapag-adjust din naman yun. Unti-unti. Pero si Mami Kuana ang the best. Mami Kuana the best. Wala kang maipipintas kay Mami Kuana. Never yan. Si Mami Kuana, naghingi lang si Mami Kuana ng pera sa pag may emergency. Emergency at saka pag walang pamasahe. Walang pamasahe. Yun lang. Yun lang. Pero hindi siya yung abusada, hindi ang gato. Hindi siya ganoon.
Tapos yung kay si Mami Kuana, ang napansin ko kay Mami. Tapos kung di lang tayo na hold up, doon ko nalan yung mga kasingko. Naanak ko lang ni Kuya Roel. Kung sigurado pa kami kaya nagpunta-punta kami lang sa bahay nila. Oo. Kasi yung masaya din naman sa kanila. Ewan ko, pero medyo naniniwala ako na kahit pinakikita mo sila na mabuti, pa rin mabuti pa rin naman yung ibinabalik sa iyo. Kasi ngayon, kahit na po si... Di ba si Mami Kuana, grabing tulong sa atin yun. Grabe tulong. Oo, grabe tulong. Isa umuwi siya alas 2, gabi-gabi na, alas 2 siya papasok kasi naayos yung kaso natin. Mabalik siya dito. Oo, may case kasi kami dati. Inaasikaso niya, di ba? Grabing, di ba? Kasi parang si Mami Kuana na-guilty ngayon, hindi tayo sinamahan nun, di ba? Oo, nagigilty siya kasi na-hold up po kami noon. Tatlong cellphone na nawala sa akin. Bago pa naman yung galing. Nawala rin yung ID ko, yung residence permit ko, lahat nawala sa akin, pati pera ko, lahat nawala. Si Mami Kuana ang tumulong sa amin. Ganun. Tapos, hanggang malaman namin na pinatay na yung ng pulis yun. Oo, pinatay na. So ayun po mga amigo, yun po ang ating kwentuhan at thank you so much po at marami tayong napagkwentuhan. Maganda pala yung ganito, yung pagkukwentuhan natin yung mga bagay na nangyari before. Parang at saka yung year-end review. Year-end review. Tapos na pala year-end last na yun eh. Sariwain ang nakalipas. Yes. So thank you so much po mga amigo. God bless po.